Oo, talagang ang ganda talaga ng mga talagang yung faith talaga ng mahalaga talaga sa isang mananampalataya. Talagang pag wala ang faith, hindi ho natin mapiplease ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Kaya ang mensahe ko kanina talaga, ibang mensahe ko, pero talagang sabi ko, talagang nag-iba ho yung mensahe. Nag-iba po ang mensahe, kaya tayo po'y tumayo at buksan po natin ang Philippians chapter 4, verse 6, 7. At say amen po pag nandyan na tayo. At ito po talaga ay hindi ko na pag-aralan. Pero ito po ay talagang nakita ko talaga na ito ang kailangan natin bilang isang mananampalataya. Philippians chapter 4 verse 6, 7. At say amen pag nandiyan na tayo kapatid. Sabay-sabay po tayo. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6, 7, the Bible says, sabay-sabay tayo, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Tayo po yumuko at pumikit. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa hapong ito, O Diyos, na kami po'y narito, Panginoon. Nandito pa rin, Panginoon, sa bahay panambahan, na nanatili, at nais pa rin po makapakinig po ng iyong mensahe. Maraming salamat, O Diyos, sa mga naranasan po namin sa aming buhay, na mga pagsubok. Dito namin, Panginoon, nakikita kung paano po kami tumawag, magtiwala at manampalataya sa aming puso na meron kaming Diyos sa mga pagsubok na aming pong naranasan bilang pong mananampalataya. Patuloy, Ama, sa mensahe ito, O Diyos, gamitin mo ako, Panginoon, nawa maging blessing po sa kapwa mananampalataya, bigyan kaming paalala sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, nawa ikaw po ang makita po sa hapong ito na maunawaan namin ang pinakamahalagang mensahe po para po sa amin sa hapong ito. Nawa, Diyos, patibayin kami sa aming pananampalataya, sa aming pong mga hinaing, sa aming buhay, sa aming mga pagsubok. Nawa, Diyos, bigyan mo kami lalong malalim at malaking pananampalataya sa bawat hamon na aming naranasan po sa aming buhay bilang mananampalataya. Maraming salamat, O Diyos. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Grabe. Napakaganda po ng testimony ni Sis Annie, ni Brother Peter. Talagang mahalaga talaga yung power ng panalangin. At mahalaga, ang pinakamahalaga po yung pananampalataya po natin sa Diyos, na alam natin na pag tayo humiling po sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, nating impossible, kayang ibigay ho ng ating Panginoon. Minsan may mga time po sa ating buhay, kaya yung mga panalangin natin, hindi na ibibigay sa atin ng Panginoon dahil kulang ho ang ating pananampalataya. Minsan kulang ho tayo sa ating devotion, kulang po tayo sa pagbabasa po ng Bible, nakakalimutan natin yung ating pananampalataya sa Diyos dahil po malayo na tayo sa ating Panginoon. Hindi ho natin napapansin na nalalayo na pala tayo sa kalooban ng Diyos, kaya po ang ating panalangin wala ng power. Dahil po ang ating espiritu po ay nalulupaypay dahil malayo na po sa pangako ng ating salita ng ating Diyos. Kaya ho, napakaganda kanina ho, talaga nag-iba po yung message talaga eh. Nakalatag, naipasa ko na kay Brother Justin po yung outline ko, pero talaga nabago po ang mensahe dahil po sa mga patutuo po ng mga kapatiran. Kaya, pero may mga mensahe ako nakalagay dito, pero sabi ko, tamang-tama ang mensahe sa hapong ito na pinalitan ko po talaga para ma-encourage po tayo bilang mga mananampalataya. Marami ho tayong mga commitment po sa ating gawain po ng Panginoon. Marami tayong ipinagdadasal po sa ating buhay bilang magulang, bilang anak, bilang tatay, bilang nanay, na may provide po natin ang pangangailangan natin, yung needs natin sa pang-araw-araw po na buhay. Kaya dapat mahalaga po maunawaan natin ang kahalagahan po ng pananalangin sa ating Panginoon. Amen? Napakaganda ho na sabi nga po ng Philippians chapter 4 verse 6, 7, huwag kayong mga balisa, no? Sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, na ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod
ng pag-iisip ay mag-iingat ang inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? Minsan may mga panalangin tayo na minsan talagang gusto natin, pero hindi binibigay ng Panginoon. Baka hindi talaga kalooban ng Diyos para po sa atin. Kaya sa mga panalangin natin, kapatid, talaga dapat pinag-iisipan talaga po natin kung talagang para ba talaga sa akin to? Malulugod kaya ang Diyos sa buhay ko sa mga panalangin na nais ko, o talagang yung sarili mo lang talaga ang may gusto, hindi talaga yung Diyos na ating sinampalatayanan po sa ating buhay. Kaya kapatid, sabi nga dito, prayer is a powerful tool that allows us to communicate with God. It's a way to build our relationship with Him, seek guidance, and find comfort in times of need. As we prioritize prayer is our lives, we'll experience the power and blessings that come from connecting with our Heavenly Father. Amen. Kaya kapatid, mahalaga ho ang panalangin. Kaya minsan may mga panalangin tayo, pag nasasagot ng ating Diyos, talagang masaya tayo. Amen? Dahil alam natin, pag ang ating pananampalataya, ang ating faith sa Panginoon, pag talaga tayong tunay na nagtitiwala sa ating mga panalangin, basta kalooban po ng Diyos, ito po ay willing na ibibigay po sa atin ng Panginoon, basta tama ang purpose po ng ating panalangin, to glorify God. Amen po? Grabe ho mga patutuo ng ating kapatid. Nagkaroon ng sakit, nakunan. Nagkaroon pa rin ng sakit, pero sa biyaya po ng ating Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. Dapat ho, makita rin natin bilang mananampalataya, kung nangihina ka ngayon, kung nalulupay-pay ka ngayon, tingnan natin yung mga patutuo ng ating mga kapatid, kung paano sila kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. At dapat maging motivation din natin na dapat lalo tayong tumibay, magtiwala sa ating Panginoon. Kung sila napagtagumpayan nila, mapagtagumpayan natin yan dahil sa pananampalataya na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po? Ako kapatid, sa totoo lang, nangihina ako. Sa part po ng aking buhay bilang isang tatay, bilang isang Bible student, marami ho. Tatanong ang kapatid ko, kaya mo pa ba? Tinanong mo pa! Oo. Pero biyaya ho ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon, may mga time na isang balahibo na lang yung sumasabit, bibitaw na tayo. Pero sa biyaya ho ng Panginoon, talagang nandoon yung discouragement, nandoon yung panghihina, nababago yung attitude dahil sa mga napakapaligid po na mahirap po. Pero talagang mahalaga talaga yung panalangin sa ating Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng patuloy na mahabang pasensya, pagtitiis, para lang po makasunod po sa iyong kalooban. Dapat sa ating paghihina, sa ating buhay mananampalataya, kung discouraged ka man ngayon, kung hindi mo pa nakukuha yung pinapanalangin mo sa Diyos, huwag kang ma-discourage, kapatid. Dapat patuloy kang magtiwala, manalangin, magtapat sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay kailanman hindi makapagsinungaling sa ating kapatid. Kailanman ang Diyos, pag talagang kalooban ng Panginoon, ibibigay sa iyan, basta ipanalangin mo lang na may pananampalataya sa ating mga puso. Alam mo kung bakit hindi binibigay ng Panginoon yung ating nais sa Kanya? Dahil minsan hindi tama yung ating puso. Amen po? Kapatid, sabi nga dito, ng ating illustration po, imagine po, yung branch, no, yung puno ba? That's connected the trunk, di ba dapat, di ba yung katawan, sa tanga. Pag ang sanga hindi nakakonektado sa katawan, no, sa branch. Ay, hirap na ito English allowing it to grow and thrive, no, hindi siya lalago. Amen? Pag malayo tayo sa salita ng Panginoon, paano tayo lalago? Lalago tayo sa mundo, pero hindi sa kalooban ng salita ng Panginoon. Malayo tayo sa espiritual na salita ng Diyos na makalangit Paano tayo lalago espiritual? Paano natin makita yung will ng Panginoon na ito pala ang kalooban ng Diyos? Kasi malayo tayo sa puno. Kaya minsan nagagayan ako, kapatid. Minsan, hindi ko na minsan nakikita ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko dahil nalalayo na ako sa salita ng Panginoon. Amen? Minsan nanghihina tayo Gusto mo nang sumuko, mag-graduate ka na, pero gusto mo nang bumitaw. Pero biyaya ng Panginoon, may salita ho ng Diyos, kapatid, hindi tayo matibay pag wala ang Diyos sa ating buhay.
Mahina ho tayo pag wala si Kristo sa ating puso. Pero salamat sa salita ng Panginoon. Salamat sa mga kapatiran. Salamat sa pastor. Salamat sa mga kapatid na nagbibigay ng encourage para tayo ay muli magpatuloy sa kalooban po ng ating Panginoon. Minsan kapatid, discourage ako. Discourage ka. Pero pag tumingin tayo sa mga discouragement sa ating buhay, mawawala tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya mahalaga ho ang prayer, kapatid. Manatili tayo sa puno. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Similarly, when we pray, we're connected to God, and He nourishes our souls, allowing us to grow in our faith and walk with Him. Amen? Alam mo kapatid, masarap na lumalakbay tayo dito. Kasi ang ating buhay dito, ano lang tayo eh. Alien tayo eh. Di ba? Dayo lang tayo dito eh. Ang bahay natin sa langit, mansyon. Kung wala kang bahay dito, nangungupahan ka, may mansyon kang uuwian. Pangako ng ating Panginoon yan, di ba? Pag ika'y sumampalataya sa ating Panginoon, hindi lang langit, may eternal life ka, mayroon kang mansyon, kapatid. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Babalik siya. Nakaprepare yung langit para sa mga anak ng Diyos. Pero nawa sana, dapat nagtatapat tayo. Manalangin tayo sa Panginoon na, Lord, hanggang sana sa pagbabalik mo, tapat pa rin ako, naglilingkod sa'yo. Amen po? Totoo pagsalita ng Panginoon. Minsan nga, yung kapitbahay natin, niniwala tayo, wala naman sa salita ng Panginoon yun eh. Amen? Mas tayo maniniwala pag sa salita ng Panginoon. Dahil God is a truth. Truth. Oh, truth pala. Truth. Katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? God and the Spirit in truth. Diba? Kaya minsan tayo liko-liko tayo eh. Pag binasa natin salita ng Diyos, aayusin tayo ng Panginoon eh. Diba? Nakakapahaos pala. Nakakatuwa kapatid kasi hindi ko ina-expect na ganito mensahe ko ngayon. Nga nag-iba nga tayo ng mensahe dahil sa biyaya po ng Panginoon. Kasi ang mensahe ko dapat the value of the good church. Napunta sa, ano ba ito? Hindi ko nakalimutan pa nga lang title eh. Empowered by prayer. Amen? Kaya napakaganda ho ng mensahe, pagkalooban ng Panginoon para po sa ating mananampalataya. Matumal ngayon. Matumal ang bintahan ngayon, nangihina yung natin, pinansyal. Pero tamang-tama ang mensahe ng salita ng Diyos eh. Ini-encourage tayo para magtiwala at magtapat sa Panginoon sa ating mga commitment ngayong World Conference na darating. Mahirap i-fulfill dyan. Pero pagtiwalaan mo, ipag-pray mo sa Panginoon, pagtiwalaan mo ang Diyos ng tunay sa ating puso na may pananampalataya. Amen. Basa tayo ulit ng Bible. Number 1 points natin kapatid. The importance of prayer. Mahalaga yan. Nagbasa ka, hindi ka nanalangin. Dalawa na tayo. Amen? Sabi nga dito, call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33 verse 3, kapatid. Na siya magpapakita ng mga bagay na hindi natin nalalaman. Yung mga hinihingi mo, hindi mo alam, baka bukas dumating na yan. Diba? Hindi mo maalam, yung pinag-pray mo pala kagabi, mamaya nasa bahay mo na pala. Pambayad lang wala. Amen, parcel pala, no? Shopee pala, no? Alam mo kapatid, ang Diyos po talagang makapangyarihan pag kilala po natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya alam mo kapatid, nais ipakita po dito ng salita ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3. Tagalogin natin, hanapin na si Jeremiah. Saan ba na si Jeremiah? Nandiyan ba kapatid? Tagalog mo kapatid? Isaiah, Jeremiah, yun. Ito nakita ko na. Sabi nga dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa inyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangangalaman. May sabi mga blessing tayo, hindi natin alam kapatid. Na biglang dumarating lang. Amen? Wala naman sa panalangin natin pero may kusang dumarating eh. Amen? Kasi dahil sa ating pagtitiwala natin sa Panginoon yan. Diba? Nagpipray tayo ng mga blessing, ng mga bagay-bagay na nais nating makamtan. Mga sasakyan para sa church. Amen?
Kaya nga, nais ng Diyos na dapat tayo ay tumawag sa Kanya dahil nagpapakita tayo na ang Diyos natin ay tunay na makapangyarihan at nagbibigay tayo ng humble heart sa ating Panginoon, na kulang ang ating kakayanan, na kulang ang ating trabaho, na kulang ang ating pera pag wala ang Diyos sa pagkilos sa ating mga panalangin. Ang pera, mabilis mawala yan eh. Sabi nga ni Brother Peter, pag nandyan ang nagkukontra na yung laman sa kano eh. Buti ako, muntik na rin. Amen? Pero siyempre, may commitment tayo sa Panginoon. Kaya dapat lagi natin tandaan, pag nandyan na, ibigay mo na. Baka mahirap yun, nandyan ang blessing eh. Sa next lang ako, next World Mission na lang ako siguro magbigay. Nandyan na, minsan binibigay na ng Panginoon, hindi pa natin ibinibigay sa gawain ng Panginoon eh. Amen? Nandyan ang blessing eh. Nag-pray ka ng commitment, dumating. Ginamit mo sa iba. Kaya hirap na tayo makabigay ulit sa commitment kasi nandun na eh. Ibinigay na yung pinalangin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng financial sa commitment namin ngayong January 10, ay ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang problema ay hindi mo ginamit para sa Panginoon. Amen po? Amen? Masakit, pero dapat ma-realize natin. Dapat makita natin yung dapat. Kung yung blessing na yun para sa Panginoon, ibalik natin kung anong commitment natin para po sa ating Panginoon. Amen po? Ang Diyos ay walang imposible sa Panginoon eh. Diyos siya ng hindi natin ma-explain yung kanyang power eh. Minsan humihina ang faith natin kung bakit, kasi minsan malayo na tayo sa salita ng Panginoon eh. Napapansin nyo minsan yan, ang bilis nating ma-stress, ang bilis nating malupay-pay kahit maliit na problema, maliit lang na challenges sa ating buhay, parang dapang-dapa na tayo. Minsan hindi lang tayo napansin ni pastor at ni kapatid, parang discouraged ka na eh. Kasi wala na tayo sa salita ng Panginoon eh. Yung espiritu natin ang lulupay-pay na, hindi na maalab, hindi na mainit, dahil malayo na tayo sa salita po ng Panginoon. Alam mo yan pag mananampalataya ka. Amen po? Nadidiscern natin yan eh. Hindi man sabi na may Holy Spirit ka ng Panginoon eh. Nararamdaman mo kung nangihina ka, spiritually kapatid. Mabilis kang madaya ng kaaway. Mabilis kang makagawa ng kasalanan. Pag ang spiritual mo mahina sa salita po ng Panginoon, mabilis tayong magdesisyon. Amen? Totoo po yan. Pag ang ating salita ng Diyos, malayo tayo sa Kanya, hindi tayo lagi nagbabasa, yung panalangin natin, mabilis tayong maagaw ng kasalanan kaysa manindigan tayo sa katotohanan. Kaya mahalaga po ang panalangin, the importance of prayer. Amen, no? Number 2, a source of strength and comfort. May nararanasan tayong problems, marami. Pero ang totoong comforter natin, walang iba kundi ang Diyos lamang eh. Siya ang unang comforter natin. Ang Diyos hindi nagbibigay ng pagkatakot. Ang Diyos nagbibigay ng tapang sa mga kinakatakutan natin. Kaya ang comforter natin, una ang Diyos. Paano ka mako-comfort ng Diyos kung malayo ka sa Kanyang salita? Kaya dapat sa ating panghihina, sa ating mga problema na nararanasan, dapat ang una nating comforter, walang iba kundi ang salita po ng ating Panginoon. Hindi yung ating mga bagay-bagay na panandalian lamang. Amen? Minsan kung pupunta pa tayo sa kapitbahay, kaysa dapat sa una sa Panginoon, walang problema sa kapitbahay. Amen? Kasi ginagamit ng Diyos yan eh. Kahit sino namang tao, kayang gamitin ng Diyos yan eh. Basta una sa Diyos tayo unang tumawag sa Kanya. Amen po? Yung uwak nga, ginamit ng Panginoon eh. Kaya una tayong dumulong sa ating Panginoon, kapatid. Mahalaga po yan, the source of strength and comfort. Walang iba po kundi ang una ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Diyos naman ay gagamit ng mga kapatiran o mga tao na magko-comfort sa atin minsan, di ba? Oo, may ginagamit ang Diyos, kapatid. Hindi tsamba lang yan. Huwag ka nang maniwala sa tsamba. Baka yung faith mo, sa tsamba na lang din yan. No. Yung faith, hindi siya tsamba-tsamba yan. Di ba sabi ni Pastor, sinasadya yan. Oo. Paano tayo lalalim sa ating pananampalataya? Salita ng Panginoon, pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10 verse 7, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ay, pero nakinig tayo, tumago sa kabila, hindi pa pumasok sa ating puso, wala pa rin. Nandito tayo sa church, narinig natin yung mga magandang mensahe ng salita ng Panginoon, pero hindi natin sinapuso. Wala pa rin yon. Kaya mahalaga, nandito tayo, kahit nakapikit ka,
pero bukas ang tainga mo, pero at pinapasok mo sa puso mo, yan ang pinakamaganda, kapatid. Amen po? Sabi nga dito, "And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus." Magkikip sa atin yung Panginoon eh. Diba? Bisang puso natin bagabag dahil sa mga bayarin natin eh. Marami rin akong bayarin, hindi lang ikaw. Amen? Kaya magbibigay lang sa atin ng comfort, walang iba kundi ang ating Panginoon, kapatid. Yung magkikip lang ng ating puso na nababagabag, walang iba kundi ang ating Panginoon. Salita ho ng ating Diyos. Minsan nag-iisa tayo, wala tayong malapitan, salita ng Panginoon. Kahit nag-iisa ka, at least comfort ka eh. Comfortable ka. Kasi alam mo, nandyan ang Diyos na magko-comfort sa'yo eh. Lagi ang Diyos nandyan para sa'yo. Alam mo, kilala mo ang Diyos mo. Sa mga nararanasan natin, mental health, physical, financial, lagi ang Diyos nagko-comfort sa'yo, hindi lang natin nakikita. Kasi minsan mahina na ang ating pananampalataya, mahina na ang ating panalangin sa Panginoon, mahina na yung pagtitiwala natin sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Amen po? Bilisan lang natin. O, ano na tayo? Number 2 na tayo. Number 1, the importance of prayer. Mahalaga po ang panalangin, kapatid. Mahalaga yan. Doon tayo naghihingi ng source sa Panginoon eh. Sa panalangin po natin. Relation kasi, kapatid. Pag ang tatay, saka yung anak malayo na hindi na nag-uusap, di ba? Pag ang anak naglayas, wala na silang komunikasyon, para nag-iiba ng relation nila eh. Di ba? Pero pag ikaw ang Diyos, lagi kayong nag-uusap through word of God, through prayer, talagang maganda ang relasyon nyo. Amen? Hindi yung relasyon ni brother at sister. Amen? Hantayin yung kalooban ng Panginoon. Hunahin nyo muna ang relasyon nyo sa Panginoon. The important of relationship to God. Oh, grabe, English yan. Tama ba? Oh, tumama din. Amen? Kaya mahalaga ho, una-unang relasyon natin sa Panginoon, kapatid. Kasi pag tama ang relasyon natin sa Panginoon, yung anumang problema na dumating sa atin man yan, relationship man yan, financial man yan, mga nararamdaman man yan, pag tama ang relationship natin sa Panginoon, kaya-kaya mo yung pagtagumpayan dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Amen? Talagang minsan kailangan lang nating gisingin. O, kasi minsan natutulog na ang pananampalataya natin eh. O, ginugupo na tayo ng mundo. Parang unting-unting pinapatay na ng mundo ang ating pananampalataya. Kaya kailangan nating buhayin, kapatid. Para sa atin to. Hindi para sa iyo, para sa atin to. Nakakaranas tayo ng pagdapa. Nakakaranas tayo ng panghihina. Nakakaranas tayo ng discouragement. Kaya para sa ating lahat, tao tayo, may kahinaan tayo. Pero wag mo laging tingnan yung kahinaan mo, kapatid. Kaya ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Tingnan mo yung Diyos sa iyong buhay. Amen po? Sabi, mahina kasi ako eh. Natatalo pa rin kasi ako ng flesh eh. Wag mo sisihin lagi na mahina ka. Ilapit mo lagi sa ating Panginoon yan. Sa kabila ng ating kahinaan, laging sapat ang biyaya po ng ating Panginoon. Tandaan natin, kapatid, yan. Sabi ng Bible na, di ba? Walang tukso na hindi natin kayang pagtagumpayan. Dahil sapat ang biyaya ng Panginoon para po natin mapagtagumpayan yan. Kung save tayo, at talagang ang relasyon natin sa Panginoon, malapit, kaya nating talikuran yung mga bagay na pumipigil sa atin na kasalanan para lalo pa tayong magamit ng Panginoon. Amen po? Sabi nga dito, second na tayo, principles of effective prayer, no? Yung epekto po ng panalangin natin sa ating Panginoon, yung mga prinsipyo. Tama ba, principles? Mga prinsipyo na epektibo sa ating mga panalangin. Tumatama na yan. Oh, yes. Amen. Number 1, yung subpoint natin, pray with humility. Manalangin tayo na may pagkumbaba. Kung nagkasala ka sa Diyos, pagkumbaba ka na. Kung pinalalahanan ka ng kapatid mo na alam mong mali ka, magpakumbaba ka na. Lalo na pagsasalita ng Panginoon. Rebuke, di ba? Pero may pag-ibig. Pagtutuwid, nandun yung pag-ibig. Amen po? Kaya lagi nating tingnan. Lagi nating i-balance. Oo. Kung talagang inaano ka ba ni kapatid o talagang inaano ka lang niya para madala tayo sa kalooban ng lalo ng Panginoon. Amen po? Sabi nga po dito, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, that wilt not despise. Psalm 51 verse 17. Tagalogin ko, pastor. Huwag mo Tagalogin. Ako na magtagalog, pastor, ha?
51:17, ha? Hindi ko to binasa doon. Totoo lang, hindi ko pinag-aralan talaga to. Nilagay ko lang kasi maganda to prayer eh. Nilagay ko sa dyan, pero sa biyaya ng Panginoon, dahil nga sa panalangin ng mga testimony nyo, sabi ko, ang ganda ng mensahe na to. Bakit kaya? 51 kasi sa buhay ko rin kasi kapatid, nararanasan ko rin mga ganyan talagang panghihina. Hindi lang araw-araw. Parang oras-oras yata eh. 51:17, sabi nga po sa Tagalog kapatid, sabi nga dito, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso o Diyos na hindi mo mawawaling kabuluhan. Kaya kapatid, mahalaga ang humility sa ating kapatid eh. Pag alam naman natin na nagpapakumbaba tayo sa Diyos, sino ba naman ang Diyos na alam naman ang Diyos ay mahabagin eh. Basta tayo ay willing na lumapit sa trono po ng biyaya ng Panginoon na mayroon pong humility o may pagpakumbaba sa ating puso bilang tayo yung mga mananampalataya. Amen po? Amen. Sana ito, nawala na ito ah. And number 2, lack of faith. Oo. Yung umahad lang pastor, no? Lack. Parang, kakulangan sa pananampalataya. Yan. Howbeit with he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear and shall speak, and he will show you things to come. John 16:13. Tingnan ko, Tagalogin ko na. Wala kasi Tagalog to na nakuha ko eh. Sabi dito, 16:13. Ang Tagalog doon? Gayon man, kung siya ay ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papanubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na sa kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at ang kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. God is truth and spirit, katotohanan. Amen? Dapat makita ho natin kapatid, dahil nga sa ating, di ba, yung lack of faith kulang sa pananampalataya, dapat ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Amen? Dapat ipagkatiwala natin po sa ating Panginoon. Parang hindi ko makuha ah. Gayon may, kung siya ay ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen? Kasi ang Diyos katotohanan. At ayaw ng Diyos na ang isang mananampalataya ay lumakad sa kasalanan. Kasi pag ang kasalanan ang namumuhay sa isang tao, yung ating pananampalataya parang humihina po, kapatid. Amen? Dahil sa kasalanan na nananatili po sa ating puso. Kulang sa pananampalataya dahil sa kasalanan sa ating puso. Amen? Pag ang Diyos talagang nasa katotohanan tayo at alam natin yung ating sinampalatayanan, dapat maunawaan natin kung saan tayo tumatayo. Dapat lagi natin tindigan yung katotohanan na ating natanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Parang ang bilis ah. Saan na ba to? Lack of faith. Wait lang kapatid ah. Number 1, the importance of prayer. Number two, the principles of effective prayer. Sabi dito, 1, pray with humility, pagkumbaba. Ito pala, number 2, mali, bumaba na tayo kaagad. Ito kasi cellphone kasi nag-ano eh. Number 2, yung sub-point natin dito sa number 2, na principles of effective prayer. Number 1 natin na sub-point, pray with humility. Kailangan po natin manalangin na may pagkumbaba sa ating puso. Mahirap naman manalangin, di ba? Mahirap manalangin pag ang puso natin may pride. Di ba? Tutulog na lang tayo. Kasi alam natin may pride sa puso natin eh. Parang alam mo nakakahiya na mananalangin ka sa Panginoon, ang puso mo may pride. Nakikiya kapatid, parang hindi ka makapagpanalangin sa Diyos ng maayos pag ang puso mo may pride o kasalanan. Nahihiya ka kasi alam naman ng Diyos ang ginagawa mo eh. Kaya mahirap kang manalangin sa Panginoon ng totoo kasi ang puso mo may kasalanan, may pride. Kaya mahalaga po yung humility o pagpapakumbaba po sa ating Panginoon. Kung may kasalanan tayo, ipag-pray natin sa Panginoon, Lord, mahina ako. Lord, nagkasala ako. Pero wag mo naman sanang ipamuhay yung kasalanan. Amen po? Dapat alam natin ang kasalanan. Wag natin ipamuhay. Kasi galit ang Diyos dyan, kapatid. Amen po?
Number 2, pray with faith. Dapat may pananampalataya. Amen po, naghihingi tayo ng mga bagay. Naghihingi tayo ng mga bagay. Kami, nagpipray kami na magkaroon ng H100. Pero kung kami magpipray na walang pananampalataya sa Diyos, wala yan. Walang kabuluhan yan kahit anong panalangin mo. Kaya mahalaga yung faith sa ating panalangin, kapatid. Doon kumikilos ang Diyos, kapatid. Yun ang power natin para makalapit tayo sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, yung faith natin sa ating Diyos. Na kayang ibigay ng Panginoon, kahit mahirap, kahit hindi natin kaya, pero dahil alam natin may faith tayo sa Panginoon, walang imposible po sa ating Panginoong Hesus. Nothing impossible with God. Amen? Dati naman hirap tayong magbago Di ba, hirap na kahit na gusto natin magbago, hirap tayo Pero nang nakakilala tayo sa Panginoon, nang nagkaroon tayo ng pananampalataya dahil sa salita ng Panginoon, nabitawan natin ang ating mga bisyo. Nabitawan natin yung mga bagay na hirap-hirap tayong magbitaw. Dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon yan. Amen po? Marami tayong struggle Hanggang ngayon, nag-struggle pa rin tayo sa mga bagay na hindi natin mabitawan. Mahalaga yung faith, kapatid. Pray with faith. Mahalaga yan. Manalangin ka na may pananampalataya. Kaya minsan, hindi natin nakukuha kasi may doubt tayo sa puso natin May mga tayo May alinlangan sa ating puso na kaya ba itong gawin ng Panginoon? Nabago ka na nga Tatanong ka pa sa Diyos. Yung mga bagay pa kaya na kayang-kaya ibigay ng Panginoon yan. Yung buhay mo nga dati, buhay natin dati. Hindi natin akalain, binago tayo. Yan ang totoong miracle sa ating buhay. Yung una, yung binago tayo ng Panginoon Amen? Yung naunawaan natin ang salita ng Panginoon dati may nangangaral, wala, naman tayo Patay tayo spiritual Pero nagkaroon tayo ng pananampalataya na unawaan natin na kaya pala tayong baguhin ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa pangangaral natin kahit na medyo dynamic paminsan-minsan sa pangangaral na minsan may nabibitawan ako medyo mabigat na mensahe ng salita ng Panginoon. Pero salamat pa rin sa Diyos may mga tao na nakakaunawa ng salita ng Panginoon. May mga taong masasaktan. May mga taong nagko-comment. Daan lang daw ng daan. Pero tandaan natin, ang Diyos ang nagliligtas. Ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya. Kaya mahalaga po yung faith natin sa ating panalangin. Amen po? Kaya sabi ka dito, whosoever you shall ask in prayer, believing you shall receive them. Kung ikay nanalangin ng mga bagay-bagay na gusto makuha, isipin mo na nakuha mo na. Amen? Di pa nakuha Pero sabi ng salita ng Diyos Di ba sabi ng salita ng Diyos, whosoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive them. Oo, dapat nakuha mo na. Parang kinikli mo na. Nakuha ko ng H100, pero wala pa. Yan ang faith. Di ba? Di ba faith? Mga bagay na hindi mo nakita, pero pinagkitiwalaan natin, yun ang faith. Di ba? Hindi mo pa hawak, wala pa sa yung H100, pero kinikli mo na nasa iyo na H100. Dahil sabi ng Panginoon yan Sabi ng salita ng Diyos, pag nag-pray ka, nakuha mo na. Ang tawag dyan, faith. Na kayang ibigay ng Diyos mo yung pinapapiri mo sa kanyang bagay. Na ano man yan, kagalingan man yan, kalaguan man yan, magamit ka man sa ministry, ano man yan, panawagan man yan, o ano man yan kapatid, ayun ang pinagpipiri mo, ikli mo na yan sa biyaya ng Panginoon. Ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Basta tama ang purpose ng ating panalangin. God will provide. Ibibigay po ng Panginoon yan. Amen po? Ibibigay ng Diyos yan. Amen? Waiting lang tayo. Kahit matagal. Minsan, talaga may mga bagay na pinaghahantay tayo ng Diyos para matuto tayo. Pero dapat matuto rin tayong tumanggap kung ano man ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen po? And then, number 3, pray with persistence. Ano yung persistence Tagalog, Pastor? Ay, magpupursige ka dapat. Amen? Pray with persistence. No? Sabi nga dito, and he spake a parable unto them to this end, the man ought always to pray and not to faint. Luke 18 verse 1. Anong pastor yun? Luke 18:1. Tagalogin ko na nga. Ba't kasi English to? Sa panalangin. Dapat may patid talaga, pastor, parang ganun, oo. Dapat ganun tayo manalangin. Dapat sabi na, ay, parang hindi naman sinasagot. Oo, parang ganun, no? Dapat magpatuloy tayo. Oo. Oo, sabi mo, wag kang mapagod. Huwag kang mapagod.
Huwag kang mapagod. Nakapagod talaga yan. Siyempre, oras-oras ka nagpipray, mapapagod ka. Dapat umaga lang sa kagabi. Oras-oras mong panalangin, napapagod ka talaga. Amen? Dapat wala tayong patid na manalangin, kapatid. Dapat pagtiwalaan natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen po? Number 1, the importance of prayer. Number 2, the principles of the effective prayer. Number 3, the obstacle to prayer. Obstacle, parang may may balakid. Hadlang sa ating mga panalangin. Kaya minsan pag nanalangin ka, minsan parang hindi naman sumasagot ang Panginoon May mga ganyan sa ating puso ito na yun, yung umahadlang na balakid sa ating mga panalangin. Kaya minsan nagdududa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Totoo kaya talagang ligtas ako? Di ba? Totoo kayang pupunta ako sa langit? Ito yung mga obstacles number 1, sin and disobedience. Yan yung mahadlang sa ating mga panalangin, kasalanan Amen? Baka yung panalangin mo, gagamitin mo sa walang kabuluhan, hindi sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Baka sa pansarili lang, kapakinabangan natin, hindi talaga sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Ang bumabalakid sa atin yung kasalanan. Napag-isip tayo na hindi maganda kala ko ang Diyos totoo sa kanyang mga salita. Nagkakaroon tayo ng doubt. Nag-doubt yung mga kasalanan na walang pananampalataya. Parang nawawala na yung faith mo sa Panginoon. Kaya ba talaga akong baguhin ng Panginoon? Kaya tanggalin ng Diyos to? Hirap na hirap nga ako Kaya ba niyang tanggalin to? May mga ganyang bagay na parang nawawala na yung pananampalataya natin dahil sa kasalanan. Amen po? Sin and disobedience. Siyempre, nagkasala ka na, parang tamad ka ng sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi ko, mag-ano na lang ako. Mag-backslide na lang ako. Ang dahil ng Diyos, Dahil sa kasalanan, may mga times sa ating isip na ganyan, kapatid. Pag mali ang purpose ng ating panalangin. Amen? Pero pag tama ang purpose ng ating panalangin, sanay ka magantay na walang pagkakasala, na walang doubt, na walang pag-alinlangan. Kaya ng Panginoon. Kahit matagal, maghahantay ako. Kasi alam ko naman ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Amen po? Yun nga kaya number 2, yung lack of faith. Pastor, yung walang pananampalataya, Kakulangan ng pananampalataya. Kaya minsan dahil sa kasalanan, kulang na ang pananampalataya natin sa Panginoon. Nangihina na yung faith natin sa Panginoon. Nagdududa na tayo sa Kanya. Amen? Yan naman kasi ang kasalanan. Alam mo ng diablo kasi, tataniman tayo ng mga bagay na, yung mga doubt. Kaya ba talaga ng Diyos yan? Maniwala ako dyan. Yan po ang nilagay sa atin ng diablo. Para yung faith natin manghina, na huwag tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya ng Diyos yan, kapatid. Kaya yan ng Panginoon natin. Nandito nga tayo Pogi mo na ngayon, saka ang ganda mo na ngayon. Diba? Tapos babalik ka pa dun sa baboy sa kaaso. Diba? Aso lang yung kumakain ng suka niya, saka yung baboy lang na buwabalik sa kanyang diba? Huwag ka nang bumalik doon. Gusto nga bumalik Pero siyempre, hindi naman papayag ang Diyos dyan. Alam mo, pag nagagamit ka ng Panginoon, maraming temptation, kapatid. Sa paligid ko pa lang, nasisira ng buhay sa espiritu ko doon Totoo yan, kapatid, hindi ako nagbibiro. Nasisira ng attitude ko doon sa lugar ko na yon. Grabe. Puro mura, ingin ng mga bata. Sasawayin mo, mag-i-amen, praise the Lord. Sabi ko, parang nakaka-insulto. Minsan pagsasabihan mo sila, iba na ang kabataan ngayon. Nag-i-amen, pero alam mo yung, grabe, sabi ko. Parang gusto kong murahin, sabi ko, mali pala ang magmumura Bibiruin ko nga Alam niyo kung tama ng pagmumura minura ko na kayo kasi mali yan kapatid, minsan talaga ang puso natin talaga pag once na puro na distraction, puro kapatid, kaya nagbabible school ako, ang bilis ko na ngayong yung patience ko na dapat sana ipinagbibigay ko, parang ang hirap. Saksi yan sila brother Brian at si Elena. Nang time, nag-away kami nakaraan ng asawa ko. May mga time talaga, kapatid, na ganyan. Pero biyaya ng Panginoon talagang, laging may habag ang Panginoon sa atin. Kaya sabi ko, malapit na. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya magpatuloy tayo sa mga nararanasan natin sa buhay. Amen po? Sabi ko, Lord, ano ba talagang, nakalimutan niya yung, di ba, nakaraan nga kasi nakalimot siya. Papakamot siya
Naalala niya 2017. Sabi mo, hindi mo ako mahal. Sabi niya, oh, 2017 yung pastor. Sabi niya, hindi mo ako mahal. Oh, 2017, yung sa 2025 na ngayon, mahal na kita kasi may na... kasi minahal ako ng Panginoon. Oh, sabi ganun. Totoo yan, kapatid. Kaya struggle ko ngayon, yung karamdaman ni Karen, saka yung sa paligid ko. Ang hirap. Sabi ko, bakit kaya naranasan ko to? Sabi ko, may purpose ang Panginoon dyan. Sabi ko, parang siguro mayroong purpose, pero di ba pag mananampalataya, dapat talaga hiwalay ka sa mga parang may lugar ka dapat talaga na makaano ka. Pag nandyan kasi sa lugar na yun, parang ang hirap mag-grow. Ang hirap, promise. Laging patient talaga yung naano sa'yo. Sabi ko doon, pasensya, saka yung konsensya. Kaya ako nagpipila ako sa Panginoon, sabi, Lord, balang araw. Yung mama niya, pinapauwi siya ng Davao. Sabi ng mama niya, nak, huwag na kayo maghirap dyan. Ba, yaman ng mama. Yung bahay dito, pinagawa ko ng kwarto 6. Kasi may itatayo daw na college doon. Dito na kayo. Ayaw niya. Kasi sabi nga niya, ayaw niya doon sa mga alaala niya ba. Sabi ko, huwag ka doon sa nakaraan. Doon, lipat lang tayo sa unahan. Para hindi mo maalala. Huwag tayo tumira doon. Doon tayo sa kabila. O, diba? Doon tayo. Sabi naman niya, pag umuwi tayo, mabulag ka ng pera. Doon, may pera ba doon? Mayaman siguro mama nito. Oo. Kaya salamat sa Panginoon kasi may ang Diyos kasi may binibigay na Sabi ko, pare tayo sa Panginoon, doon tayo pag kalooban ng Panginoon Para lalo kang maging okay yung natin, yung nararamdaman niya ba? Kasi maganda talaga yung paligid na talagang may peace ka sa paligid. Pag doon kasi talagang distraction. Sabi ko, hindi ako lalago dito. Parang yung puso ko backslide na nakatayo ako dito pero mismo may mga time talaga, kapatid. Kaya mag-pray niyo ako, kapatid. Baka di na ako makatayo dito. Amen po? Po, the benefits of prayer. Yung epekto ba o yung makukuha natin, yung mapakinabangan natin sa ating panalangin. Lahat man tayo gusto-gusto natin yung makakamtan natin sa ating panalangin, di ba? Yung benepisyo. Di ba? Kaya tayo nagtatrabaho dahil sa benepisyo na makukuha natin, di ba? Kaya nga tayo nagpapagal para sa benepisyo na makukuha natin. Amen po? Ganun rin sa Panginoon. Dapat magpursige tayo na lumago tayo sa Panginoon. Lagi natin magtiwala tayo na may pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang ganda ng benepisyo ng Panginoon Amen. Kung dito sa mundong ito, maraming benepisyo sila. May PhilHealth, may CSS, may pag-ibig. Ang Diyos, yun talagang totoong pag-ibig. Amen? Talagang benepisyo po. Sabi nga dito, for closer relationship with God, sabi dito, draw nigh to God. Tama ba ito? Nay o nay? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. James 4:8. Ano ba yun? Lalapit tayo sa Panginoon. Lapit tayo sa Panginoon. Pag lumalapit tayo sa Panginoon, puso natin talagang malapit sa Kanya Diba? Pag nagbabasa tayo palagi, nagpipray tayo palagi, yung puso natin, na-discern kagad natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay Tama ba, kapatid? Pero pag malayo tayo sa salita, hindi natin nauunawa yung kalooban na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Pero pag lagi tayo nagbabasa, malalim yung prayer natin sa Panginoon, malalim ang relasyon natin sa Panginoon, mabilis natin mapansin kung anong nais ng Diyos sa ating buhay. Tama, kapatid? Totoo yan, kapatid. Pag alam mong malapit ka sa papa mo tingnan ka lang ng papa mo, alam mo na. Kasi alam mo relasyon yun ng dalawa Ganoon rin sa Panginoon, kapatid. Pag malapit ang relasyon natin sa Diyos, yung puso natin, alam ng Diyos at mapapansin mo kaagad kung ano ang layunin ng buhay mo para sa Kanya. Amen po? At alam mo kung bakit nararanasan mo ang mga ganyang nararanasan mo ngayon. Pag malapit ang puso natin sa salita ng Panginoon. Pag malalim ang ating panalangin sa ating Panginoon. Amen po? Alam natin ba't nararanasan ko to? Pag malapit tayo sa salita ng Diyos, baka nga, nagkamali ako. Amen? Minsan may mga time na baka pinapalo tayo ng Diyos. Baka may nagawa tayong bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Pag alam natin salita ng Diyos, madidiscern natin kaagad, kapatid. Pag malapit ang puso natin sa ating Panginoon. Amen po? Number 2, guidance and wisdom. Bibigyan tayo ng guidance ng Panginoon. Bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Bibigyan tayo ng kaisipan na, iba pala to. Hindi pala kalooban ng Panginoon to. Bibigyan tayo ng guidance o paalaala ng salita ng Panginoon. Tama po, guidance. Amen?
para hindi tayo mamuhay sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya sapat na ang Bible eh. Minsan nakakalimutan na natin buksan. Masarap kasi buksan ang cellphone, may Bible naman daw. May Bible naman sa cellphone eh. Di ba? Ito eh. Itong Bible. Oo, ito. Buksan natin mamaya, sabay-sabay tayo. Amen? Sabay-sabay tayo. Sabi nga ni Brian, si Brian nag-open siya na, mag-ano tayo paggabi. Yung mag-ano devotion, no? Minsan, di lang nasisimulan kasi. Di lang nasisimulan. Kasi dati talaga, sa totoo lang, pastor, yung sa kabila kami, nagdi-devotion kami niya, nagbabasa kami doon sa kabilang bakod. Doon pa kami nakaupa sa likod. Kasi di masyado maingay doon. Maliban pa nagbabangayan ng mag-asawang nakaganon. Grabing mura niya, nagbabalibagan doon. Oo. Pero doon, tahimik doon pag ano. Pero pag doon kasi sa parang grabing distraction kasi doon. Opo, maingay po talaga. Kaya, pray natin sa Panginoon na talagang devotion mo ulit, talagang babalik mo na Pero pag pray natin sa Panginoon, napipray ko po sa Panginoon pastor na na talagang maanokos lang ulit. Kasi mahalaga talaga yung haligi. Pag ang haligi hindi kumilos lupay pa yung mga nakapaligid Totoo yan. Pag ang tatay hindi tuminig sa salita ng Panginoon, madadamay pati asawa, pati anak, pati kapitbahay. Kasi nasisira testimony mo nag-iiba ng ating asyo dahil wala na tayo sa salita ng Panginoon. Wala na tayong devotion, wala na tayong prayer. Pero pag may devotion saka may prayer kayo lagi, gabi-gabi, maapektuhan ang kapitbahay. Hindi na ito nagbabatuhan ng kaldero Sabi parang, di ba maano sila? Tapos nagsasalita ng mga, di ba mga ganyan kasi ang power ng Panginoon kahit saan naman yan Pag ang sa mananampalataya ito tumindig lang sa kanyang salita. Amen po? Bibigyan tayo ng guidance at wisdom ng Panginoon. Kailangan lang natin manalangin tayo sa Panginoon. Di ba? May humility siyempre. Yung puso na handa mo pa submit sa salita ng Panginoon. Amen po? Mahalaga po ang panalangin, kapatid. Yung may guidance at wisdom, yung makukuha natin. Benepisyo sa ating Panginoon. Number 3, peace and joy. May peace ka na, may joy ka pa. Saan ka pa niyan? Kahit wala kang pera, joy ka. May panghugas ka pa. Di ba masaya ka na, may panghugas ka pa. Yung, ano bang peace may palaman yun, di ba? Yung pandikit. Hindi yung peace ba? Di ba? Di ba may peace ka na, may joy ka pa. Yan pag talagang malalim ang relasyon natin sa Panginoon. Malalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, di ba? Marirelate ka dyan, kapatid. Pag mahal mo ang Panginoon, maunawaan mo yan Kaya sabi nga dito, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Di ba? Talagang iingatan ang puso at isip mo ng ating Panginoon Jesus. Di ba? Kaya minsan aligaga tayo bayarin bukas. Di ba? Pag Judith na, nako. Pag kaming asawa ko dami namin Judith. Pag si Judith dumating na, aligaga ng isip natin. Hindi na mapapakali ang puso natin. Sino kayang pwedeng maanuhan dyan? Malapitan. Amen? Naranasan natin yan kasi siyempre may mga time na wala na talaga tayo. Di ba? Lahat naman tayo na-experience niyan. Mag-pray ka una sa Panginoon. Mali mo gamitin yung Bombay. Ang uwak nga ginamit Oh my. Sabi Brother John, iba Diyos yan Sa Diyos, walang imposible. Ang Diyos, walang imposible sa Diyos, kapatid. Tandaan natin yan. Walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang gumamit, ang bato nga, yung ginamit niya Una-una kasi, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Pag sa Diyos tayo lumapit, ang Diyos willing gumamit kahit sino man yan. Basta unang-una lumapit tayo sa Panginoon na may pananampalataya. Amen ba? Walang imposible nga sa Panginoon, di ba? Yung uwak ka, tapos Elijah ba yung pastor? Elisha. Si Elijah, yung uwak na may dalang Elijah. May dalang hamburger, di ba? Tao pa kaya, di ba? God is powerful, kapatid. Tandaan natin yan. Walang limitation ng Panginoon. Kayang gamitin kahit sino. Basta una-una sa Diyos tayo magtiwala. Amen po? Conclusion natin, kapatid. Diba? Conclusion na tayo.
Sabi nga dito, ang conclusion natin, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Tama ba? 1 Thessalonica 5 verse 17. Manalangin tayo na walang tigil. Ha? Kaya kapatid, nawa sana, may mga pagsubok ka ngayon. Dami tayong mga utang ngayon. Marami tayong commitment ngayon. Marami tayong kabigatan ngayon. Ano man nararanasan natin? Iba-iba ang ating nararanasan. Pero iisa lang ang ating Diyos na sinampalatayanan. Diba? May malaki, may maliit. Sa maliit, bagsak ka na. Pero may ibang pananampalataya na malaki yung problema, pero tumitindig pa rin. Amen? Mahalaga kasi ang faith sa Panginoon eh. Pananampalataya, pagtitiwala mo sa Diyos, na anumang problema mo, maliit man o malaki, pag matibay ang pananampalataya mo, kaya kang tindigan ng ating Panginoon. Amen po? Kaya nawa sana, sabi nga dito, may we prioritize prayer in our lives and experience the power and blessing of prayer. Amen? Pag nalangin tayo sa Panginoon, mararanasan natin yung mga kakagilalas na kapangyarihan ng Panginoon. Kasi nagtataka ka, wow, nakaraan may dumating sa kanya na pabris, 1,000, 1,000. May mga time minsan walang-wala talaga. Kaya minsan pag walang-wala, apektado kapitbahay eh. May mga time kasi siyempre pagod ka, may mga time na mga ganyan. Alam mo, nagkasabay-sabay yung problems. Na minsan yung emosyon natin, minsan hindi natin nababantayan dahil sa ating emosyon sa yung puso nating kapatid. Kaya, pray lang tayo sa Panginoon. Pray lang talaga sa Panginoon. Na Lord, sa mga kainaan namin, alam ko nandyan ka. Sa bawat nararanasan naming kabigatan sa aming buhay, alam ko hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwanan. Yung faith lang talaga dapat sa isang mananampalataya. Amen? Ganda, no? Empowered by prayer. Kaya sana kapatid, nagkaroon ng encouragement yung mensahe. Hindi ko siya pinag-aralan, pero salamat sa salita ng Panginoon na nawa naging blessing ang salita ho ng Diyos. Kasi talaga na-bless ako sa testimony nila eh. Sabi ko, pero nakaraan tinignan ko to eh. Sabi ko, kailangan namin ng faith, panalangin kasi yung commitment namin, kulang-kulang 200,000. Eh, ang mga kapatiran minsan, hindi yung yung trabaho. Minsan yung parisa ni Bayaw, nawala din. Kaya power talaga ng panalangin kung paano natin ma-provide ang Panginoon at paano rin natin maibigay yung commitment natin sa Panginoon. Sa Diyos ka nag-commitment eh. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Pananampalataya sa puso mo. Siyempre sa pananampalataya mo, umaksyon ka. Hindi naman nakanganga lang. Para kasi Juan, sabi ka ng iba, si Juan, nagantay ng bayabas mahulog. Kailan mahulog yung bayabas? Namatay na siguro si Juan, di pa nahulog yung bayabas. Kaya sa pananampalataya, may pananampalataya ka, dapat mag-action tayo. Hindi sa kaligtasan, iba naman kasi yun eh. Diba? Oo. Ang pananampalataya kasi, dapat i-work out mo yan kung paano ka magtiwala ng tunay na may pananampalataya ng buo sa ating puso. Na anuman ipanalangin natin, basta kalooban ng Diyos, ibibigay po ng ating Panginoon yan. Tayo po yumuko at pumikit. Heavenly Father, thank you, Diyos, sa napakaganda pong mensahe, Panginoon. Alam ko, Diyos, ang mensahe nawa sana ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa amin. May mga time, O Diyos, kami po'y mahina, nang lulupaypay, gusto nang tumalikod, pero alam namin, O Diyos, ang biyaya mo ay sapat. At alam namin, O Diyos, lagi kang nandyan. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, sa mga kapatiran po na may karamdaman, patuloy, Ama, yung pagaling mo sa kanila, Panginoon. Gamitin mo po yung gamot na kanilang tinitake, Panginoon. Patibayin mo sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, sa mga struggle na nararanasan nila sa kanilang buhay. At nawa, Panginoon, ang mga problema na aming nararanasan ay maging aming kalakasan para lalo kami magtiwala, manampalataya, at patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang po sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe. Napakaganda, O Diyos. At kami patuloy nalalakad ayon lamang po sa pananampalataya sa pangalan ng iyong bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.